Hello guys, so kumusta kayong lahat? So pasensya na ngayon ulit tayo nakapag-vlog no kasi nga naging busy tayo kapag holiday season talaga guys. Ang printing business, ang isa sa mga pinaka-busy na negosyo sa Pilipinas no kasi nga marami nagpapagawa sa atin ng mga labels, marami nagpapagawa sa atin ng mga souvenirs, ng mga damit, ng mga baso at kung ano-ano pa. At nung nakaraang linggo nga rin no, nag-travel rin kasi kami no, nakapunta kami ng Hong Kong. Syempre lahat naman ng tao no pangarap na kahit minsan is makapunta ng ibang bansa. So March 1 ang birthday ko, 2 months from now ay magpo-40 na ako. So hindi lang halata sa mukha ko pero magpo-40 na talaga ako guys. Dati sumasali ako ng mga networking company kasi may mga promise sila na makakapag-travel ka na natutupad naman nila yun no, kaso ang problema ako. Hindi ako qualified doon sa mga travel na yun. Minsan naman nag-qualified ako kaso ang problema na wala akong passport. Kasi wala naman talaga akong bala kumuha ng passport noon kasi ang alam ko, tatanda na ako sa Pilipinas na hindi na talaga ako makakalabas ng ibang bansa. Pero sa tulong ng The Printing Shack, itong tinayo namin na company na to ay nakapunta kami ng ibang bansa. So sa mga hindi nakakalam guys, ang The Printing Shack ay sinimulan namin na mag-asawa noong June ng 2020. So magpa 5 years na guys ang The Printing Shack. Sobrang dami ko na rin natayo na negosyo. Dati nagtayo na rin ako ng computer shop, nagtayo na rin ako ng buy and sell ng mga electronics, nagtayo na rin ako ng parang karinderya o restaurant. At marami pa ako guys tinayo na business. Kaso ang problema doon sa mga business na yun, hindi sila nagtatagal. So maraming factor kung ba't hindi nagtatagal. Simulan na lang natin doon sa binibenta ko dati ng mga electronics ng mga appliances, kamukha ng mga portable DVD at syempre mga video okay player. So katulad nga guys sa sinasabi ko na matagal na ako na online seller, wala pang salita na online seller is nagbebenta na ako sa online. So hindi siya tumagal kasi nga nawala yung DVD, so anin pa yung player kung wala na yung DVD. So na-phase out siya guys. Tapos nagtayo rin naman ako ng karinderya o mga kainan. Kaso ang problema noon, hindi ako marunong magluto. So bakit ko guys sinasabi itong mga negosyo ko dati na mga failure na? Kasi guys, bago ka magtayo talaga ng isang negosyo, iisipin mo muna yung negosyo na yan kung pang matagalan ba yan. Usually talaga guys, ang sinasabi ko sa vlog na to is based on my experience. Pero para makita natin guys, yung opinion rin ng iba, nag-research ako guys kung papatok pa rin ba guys ang printing business ngayong 2025. So sa pagre-research ko nga guys sa may Google, ito guys yung isa sa mga bumungad sa akin no, mula to sa may Maya business. So alam niyo yung Maya, 'di ba? Yan yung parang kalaban ng GCash, dating PayMaya, ngayon Maya na lang siya. Ito raw yung 7 vital signs of a financially healthy business. So dito guys malalaman natin kung yung ating negosyo ba is papatok pa rin ba o magtatagal pa rin ba ngayong 2025 at sa mga darating pa na taon. So habang dinidiscuss ko to guys, itong mga sinabi ng Maya na mga 7 vital signs nga about business, ay ire-relay ko rin naman to o parang ikukumpara ko to doon sa mga nakaraang negosyo ko kung bakit hindi sila nagtagal. So ang pinakauna raw na sign is yung consistent revenue growth. Dapat guys yung revenue mo is palaki ng palaki. Kasi dati nga meron akong karinderya. Tapos yung karinderya na yun merong katabi na furniture. So gumagawa sila ng mga sofa. Ang pangalan pa nga nun, kung naalala ko si Manong Ed kasi matanda na siya. So ang tawag ko sa kanya Manong Ed. Tapos minsan parang napuprostrate na ako dun sa may karinderya ko, no? Kasi nga, hanggang gabi yun. Ginawa ko yung 24 hours. Tapos, tinanong ko yung katabi ko nga na si Manong Ed kasi nga mukha namang matagal na siya sa negosyo talaga. Tinanong ko siya, kailan mo ba dapat isara yung negosyo mo? So, ang sabi niya sa akin ganito, kapag yung negosyo mo raw is kumikita lang raw ng 5,000 pesos per month, malinis na, matulog ka na lang raw. Yun yung sabi niya sa akin. So, ibig sabihin nun guys, kung ganun lang kalit guys yung kinikita ng negosyo mo, parang pinapagod mo lang yung sarili mo nun. Which is yun nga yung nangyayari dun sa may karinderya business ko. Nakikita ko naman na kumikita naman siya kahit papano, doon naman ako kumakain. Kumbaga pag nilabas mo lahat, may natitira pa rin naman kaso yung 5,000 na sinasabi niya, halos ganun lang guys yung natitira sa amin. So nag-isip-isip ako noon, tapos kinausap ko nga yung girlfriend ko dati na ngayon asawa ko na, kung itutuloy ba namin tong negosyo na to na karinderya business. Kasi nga parang napapagod, napupuyat lang kami. 24 hours nga, ako yung nagbabantay sa madaling araw. So ganun yun, napupuyat lang ako tapos hindi naman ganun kalaki talaga yung kinikita. So nag-decide kami nun guys na isara na lang yung karinderya business namin noon. Tapos doon namin guys natayo yung unang computer shop business namin. So nagsimula kami guys sa 2 piso net lang hanggang sa dumami ng dumami yung piso net namin. So kung i-compare natin yan sa negosyo natin ngayon, mapapansin nyo guys na may mga nag-a-avail sa amin ng mga printing business package. Tapos, mapapansin nyo na sinasabi ko na dati na siya nag-avail, tapos nag-avail ulit siya. Hello po kay Sir JD ng Marikina. So,
Pang ilang L121 niya na kaya to. Kasi lagi to umorder sa amin. Ibig sabihin nun guys, dumadami na yung demand ng services nila kasi nga dumadami na yung naghahanap ng mga services na yon. Tumataas guys yung revenue ng printing business. Kaya nga guys, merong nag-a-avail sa amin ng sarili nilang printing business. Tapos tinatanong ko sila kaagad, no? Ano ba gagawin nyo dyan? Magbi-business ba kayo o gagawa kayo ng sarili nyong label? Kasi di ba usually ang tinuturo namin is yung paggawa ng sticker label. 30% na mga sagot ganyan yung sinasabi nila na sila na lang rin gagawa ng kanilang sariling label. Alam niyo bakit? Kasi guys, yung nagpiprint ng label nila, hindi na sila ma-accommodate. Nung una raw, okay raw, mabilis raw yung pagpiprint ng kanilang mga sticker label, pero nung tumagal raw, hindi na raw ganun kabilis. Parang naiitsapwera na raw sila. Kasi guys, ang lahat ng printing business, papaangat yan. Ibig sabihin nun guys, parami yung customer, so palaki ng palaki yung revenue nila. Tapos kapag dumadami yung customer nila guys, no, ibig sabihin nun, hindi na lang kayo yung customer ng printing business na yon. Kung dati na nag-i-start sila, kayo lang inaasikaso nila, kaya na-assist pa nila kayo. Syempre, pag tumagal na yan, ang nangyari dyan guys, tumatagal na rin guys yung printing nila kasi nga guys, marami nang nagpapaprint sa kanila. Ganyan rin guys yung nangyari sa amin nung nag-start kami mag-open ng the printing shop. Nung unang mga linggo namin, ganito yung offer namin. Pag nagpa-print kayo ngayon, makukuha nyo same day. So, ganun siya kabilis. Pero nung tumatagal na guys, nakikita na ng mga tao yung quality ng gawa namin, tapos nire-refer na kami sa iba. So, ang nangyari nun guys, dumami yung customer namin. So, nung dumami yung customer namin guys, hindi na namin kayang gawin guys yung mga same day na printing. So, ibig sabihin nun guys, pasok tayo dito sa may top 1 na sign na maganda yung negosyo mo, yung consistent revenue growth. So, sign number 2 guys is yung good liquidity. So, ibig sabihin nun guys, dapat liquid ka. Or dapat guys, mas marami kang naiipon na pera kaysa dun sa may monthly expense mo. So guys, nung nag-travel kami sa Hong Kong, isa rin yan sa hinanap sa amin, yung bank statement namin. Kasi tinitingnan rin yan guys, no, kung may kakayanan ka ba na talagang mag-travel sa ibang bansa. Kasi meron naman akong kakilala na na-deny siya o na-decline siya na mag-travel sa may Canada. Ang nangyari no, nung tiningnan yung bank statement niya, meron naman raw laman. Pero ang problema dyan guys, no, yung cash flow nung kanyang pinaka-bank ay parang nilagyan lang. So nakikita yan guys ng immigration, no, kung talaga bang liquid yung iyong negosyo. Kasi pag nakita nila na hindi maganda yung cash flow, ay baka ma-reject ka lang o ma-decline ka lang sa pagpunta sa ibang bansa. So isa yan guys sa mga requirements na kinuha namin sa mga bangko, no? So kumuha kami sa Security Bank, syempre sa Union Bank at syempre sa BDO namin. Lahat yung sinabit namin at nakita naman nung immigration officer na talagang capable naman kami na makapag-travel sa ibang bansa. Tapos nung tinanong niya ako, ano ba yung trabaho ko? Syempre ang sinabi ko, printing business. So kung i-base ko sa experience ko, pasok rin ako guys dito sa may number 2 na to. Ibig sabihin nun guys, kumikita talaga yung printing business ko at liquid talaga guys yung mga asset ko. Ibig sabihin nun guys, kung kailangan ko ng pera, may mahuhugot ka agad ako. Steady increase in new customers. Pero tandaan natin guys na most ng revenue natin is galing talaga sa mga repeat customers natin. Yung mga nagtiwala na sa atin, so kailangan natin silang alagaan. Dati rin silang new customer. So kapag yung negosyo mo guys is may mga bagong customer, ibig sabihin guys, maganda yung negosyo mo na yan. So katulad nga guys sa sinabi ko nung una na kapag nasa printing business ka, is dumadami talaga yung customer mo. Tip lang guys, para dumami yung bago mong customer, huwag kang umasa sa tao sa paligid mo. Kasi usually guys, ang umasa sa tao sa paligid niya, yung meron silang pwesto. Diba? Nagtayo ka ng pwesto, syempre ang usually customer mo dyan, yung mga tao sa paligid mo. Paano pag naubos mo na guys yung tao sa paligid mo? Mahirap na guys umanap ng bagong customer. So kung gusto mo guys na magkameron ng sobrang daming customer at usually mga bago, umasa ka guys sa may online. So dapat marunong ka talaga guys ng online marketing. Which is tinuturo ko rin naman guys kung paano ba makabenta ng marami sa online. So katulad nga nung explanation guys dun sa may sign number 1, 'di ba dati nga kami na ang customer namin talaga is konti lang. So nakakapag-print pa kami ng same day. Pero dumating na kami guys dun sa may point na kami na mismo yung sumusuko sa mga bagong customer. So as of now, ang inaalagaan namin yung mga dati naming customer, pero tumatanggap pa rin naman kami ng mga bagong customer. Kaso, naghihintay sila guys ng mas matagal kaysa dun sa mga dati na naming customer. So kapag nagkabayron ka ng bagong customer at nagpagawa siya sa'yo, ang trick lang naman talaga dyan is galingan mo. Ibigay mo yung the best mo kasi naniwala na nga sa'yo yung tao. Kapag ka naniwala sa'yo guys yung tao, galingan mo na para maging repeat customer mo ulit sila. Hindi lang repeat customer sila, pwede pa silang mag-refer
ng mga bago pa ulit na customer. So kung titingnan nyo guys, yung steady increase in new customer, pasok rin guys yung printing business natin dyan. So sign number 4, good amount of repeat business. Usually na mga sinasabi dito, sinabi ko na dati bago ko pa ito nabasa. Meron akong vlog na sinabi ko na meron dalawang klase ng customer. Yung isa is yung B2C. Ibig sabihin nun guys, business to customer. Yung isa naman guys is B2B. Ibig sabihin nun, business to business. So ang dapat tina-target talaga natin dito is yung repeat order. So para magkameron ka guys ng repeat order, kailangan mo guys is yung business to business. So dapat ang makuha nating customer dito guys is yung mga negosyante rin. Paano namin guys nata-target yung mga negosyante rin? Ang in-offer talaga namin ay mga sticker label. Kasi nga guys, katulad na sinabi ko, yung mga negosyo na yan, meron yung mga produkto na kamukha nito. So yung mga produkto na yan, imposible na walang label yan. Etong label na to guys, tayo yung nagpiprint nito. So kapag ka naubos yung produkto nila, yung label kasamang nauubos. So kapag ka tinapon to guys, kasamang itatapon itong label na to. So kapag ka gumawa sila ng bago nilang produkto na ganito, kasi nga nagre-repeat business sila, kasama tayo guys dun sa may repeat business na yun. Kasi guys, so order ulit yan ng panibagong sticker label para dun sa mga produkto nila. Bago pa to nabasa o bago ko pa ito ipakita sa inyo is matagal ko na tong sinabi na isa talaga sa pinaka-importante sa negosyong itatayo mo is dapat merong repeat order. Kasi kung walang repeat order guys yung negosyo mo, sigurado yan, malapit nang mawala yan o malapit nang magsara yan. So guys, sa printing business, marami tayo ditong repeat order. Yung printing business natin is pasok rin guys sa ika-4 na sign, which is yung good amount of repeat business. So ika-5 sign guys is yung low debt ratio. Ibig sabihin guys, mababa yung utang mo. So isa pa guys sa mga pinasok ko na negosyo dati is yung minana ko sa magulang ko, which is pagiging soft drinks dealer. So namana ko siguro yan kung hindi ako nagkakamali 10 years ago, 2015. So na-demolish kasi kami doon sa may Balara. So yung mga magulang ko nag-decide na lang na umuwi na lang ng probinsya, tapos yung soft drink business nga nila is pinamana nila sa akin. Nung bata pa ako guys, nagtataka ako ba't ang liit ng baon ko. Eh sabi ko, ang laki-laki ng negosyo natin, ang laki ng bodega natin, ang dami nating sasakyan, tapos ang dami nating stock ng mga beer, ng mga soft drinks, ng mga paninda. So bakit ganito? Ba't ito lang yung baon ko? Ako ang isa sa pinakamababang baon kasi guys, nung nag-aaral ako. Imagine niyo guys, college na ako, ang baon ko 60 pesos. Ang pamasahe ko 35 pesos. So natitira na lang sa aking pangkain is 25 pesos na lang. So ang nabibili ko na lang noon is kalahating ulam saka isang kanin. So medyo nagtatampo ko sa mga magulang ko noon, bakit naman ganun yung baon ko, sobrang baba. Nung minana ko na guys yung negosyo na yon, doon ko nalaman na ang negosyo palang ganun, soft drinks business, is baon pala talaga siya sa utang. Lahat pala halos, nung nakikita ko nung bata ako, is utang lang pala yon, hindi pala talaga sarili naming stock yon. So nagche-check yung nanay ko dati, tas nagtataka ko dati pag may okasyon, yung nanay ko atat na atat umuwi, ayaw niya magsara. Mama, ba't di ka nagsasara? Yun pala guys yung dahilan nun, kasi pag nagsara siya ng isang araw at hindi niya na-hit yung quota na kailangan niyang ibenta para mabayaran niya weekly yung cheque na inisyu niya, tatalbog yung cheque. So nung minana ko guys yun, dun ko na-realize na ganun pala kahirap ang ganung negosyo. 2018 nagsara na ako kasi nagsawa na talaga ako. Makikita nyo guys na ako mismo yung nagdi-deliver nun, kaya tingnan nyo yung daliri ko, tingnan nyo to. Oh. Hindi na siya pantay kasi may peklat pala. Tapos ito, peklat rin yan. Dami kong peklat sa katawan ko. Kumbaga yung katawan ko puro hiwa na ng mga bubog. Kasi pag mainit, yung mga bote ng RC, pumuputok yon. So tumatalsik sa amin yon. So ganun yung nangyayari. Tapos kapag Pasko, yung Marlboro, yung mga sigarilyo, ay nagbabagsak sila sa amin ng maraming stock kasi nga medyo matagal ulit silang babalik. So ang pinapautang sa amin nun is mga kalahating milyon na worth ng mga product ng Marlboro. Kami naman tuwan-tuwa, no? Kasi pag Pasko, syempre, dami namin pera. Ang dami namin pwedeng ibenta. So, akala namin pera na namin yun, di ba? Grabe, paldo-paldo yung pera namin. Dami namin pera nun. Dinideposit pa namin sa bangko. Tuwan-tuwa kami. Grabe, dami natin pera. Tapos, pag natapos na guys yung Pasko, pag bumalik na guys yung ahente ng Marlboro, syempre yung ahente ng iba pa naming tinitinda, nagtataka kami bakit wala kaming pambayad. Bakit kulang yung pera namin sa bangko na ipambabayad natin dun sa inutang natin ng mga produkto. So, ibig sabihin nun guys, nagastos namin yung pera na hindi pala sa amin. Akala namin, pera namin yun, yung paldo-paldo na pera na gano'n, yung dideposit namin sa bangko. Hindi pala sa amin yun. Pera pala ng Marlboro yun o pera pala
ng mga ahente namin yun. Tapos yun nga, nung nag-decide na akong isara siya noong 2018, gusto ko na lang ulit na maging online na freelancer o yung nagbebenta-benta sa online, yun na lang ulit yung gusto kong gawin. Binenta na namin yung 2 tricycle namin. Binenta ko na yung L300 na drop side namin. Yung mga basyo doon ng soft drinks. Binenta ko na lahat. Tapos nagulat ako guys. Nung binenta ko ng lahat yon, meron pa rin akong utang na 200,000. So doon ko guys na-realize na yung buhay ko at yung negosyo namin ay umiikot na lang sa utang. So wala pala talaga kaming pera. Baon na kami sa utang. So fast forward tayo guys. Natayo ko yung printing shop. Wala kami guys utang dito sa may printing business namin. Kasi lahat yan guys is cash namin yung mga ginagamit namin ng mga supplies. Yan yung mga stickers, syempre mga bond paper na pinagpiprint namin dito. Mura lang naman yan eh. Maliit ang puhunan pero malaki ang tubo sa printing business. So imposible guys na mabaon ka sa utang dito. Pero katulad nga ng sinasabi ko rin na sa mga magi-start ng kanilang printing business tas meron kang trabaho, wag mo guys iiwan yung trabaho mo para i-full-time ang printing business. Mas marami guys pwede kang pagkakitaan, mas maganda. Hindi ko guys recommended na i-full-time mo guys ang isang bagay na yun lang ang gagawin mo. Dapat guys, magdagdag ka ng mas marami pang pagkakakitaan. Ang ibig sabihin nun guys, magdagdag ka ng negosyo. Hindi ka magdadagdag ng bagong trabaho. Hindi ka mamamasukan ulit, magdadagdag ka ng extra income sa pamamagitan ng pagdadagdag ng bagong negosyo. Ngayon, kung meron kang trabaho ngayon, pwede mo guys idagdag ang printing business dyan. Kasi guys, ang malaking puhunan lang talaga dito is yung pagtatayo mo lang o yung nagsisimula ka pa lang. Siyempre nga, kailangan mo ng printer, ng machine, ng cutters, ng laptop. Yan ang mga kailangan mo. Pero after nun guys, ang mga bibilin mo na lang, ink na lang, bond paper na lang, sticker na lang. Magkano lang naman yun? Hindi ka guys mababaon sa utang kapag ka nagtayo ka ng printing business. So again guys, sa pang-5 sign na to, masasabi ko, na pasok talaga ang printing business dito. So number 6 guys is easily manageable overhead expenses. Usually talaga ang kumakain talaga ng expenses natin monthly, unang-una is yung pwesto. Pangalawa guys, yung tauhan. Dati nga na nagbebenta nga ako ng mga electronic products. So ang pwesto ko nun dati sa loob lang ng bahay namin. Kaso yung bahay namin dati kasi is looban. Talagang papasok ka sa loob. Minsan may mga customer ako na alam nyo na yung medyo nakakaangat sa buhay. So kapag ka nakita nila yung pwesto ko, nakaka-cancel yung order nila. Kasi ayaw nilang pumasok doon sa iskinita. Kahit naman ako, di ba? Halimbawa, bibili ako sa'yo, tapos nakita ko na, bakit dyan ako papapasok? Mamaya, hindi na ako makalabas dyan. So ganun guys yung feeling ng mga customer ko dati. Kaya ang nangyari noon is nagtayo kami ng pwesto dyan sa may Congressional Avenue. So dyan sa may Circle C Mall. Ang upa namin noon dati is 12,000 pesos. Di ba? Parang maliit lang naman yung sir, tapos sa loob ka ng mall. Pero guys, yung pwesto nga namin noon is walang foot traffic. Ibig sabihin nun guys, hindi siya tauhin talaga. So usually talaga ang customer ko rin naman doon is galing rin naman sa online. So pag nag-inquire sa akin sa online, sa may sulit.com pa dati, tinuturo ko lang doon. Okay, doon kayo bumili. Tapos meron akong tao doon, 2. So nagtayo kami doon siguro mga bandang May, tapos nagsara kami ng September. Kinikita namin doon, wala nga foot traffic, so wala naman talagang walk-in na nangyayari. Usually naman, galing lang rin naman sa online. So parang nagsayang lang ako ng pwesto doon. Tapos yung may tao pa ako na binabayaran doon, 2 sila. So yung kinikita ng business namin na yon, napupunta lang doon sa may upa. At syempre, napupunta lang doon sa may tao. Minsan yan guys, may utang pa ako. So yung overhead expenses ko, yung monthly expenses ko, is nakakain niya yung kinikita talaga nung shop namin doon. Tapos diba sabi ko sa inyo, meron akong karinderya business na pinalitan ko guys ng PisoNet. Minsan ang nangyari dyan, 2 nga yung negosyo kong nakatayo noon. So yung PisoNet ko na yon, kumikita naman siya. Pinanga-abono ko siya doon sa may pwesto ko doon sa may Circle C. So kung magsisimula ka ng printing business mo ngayon, hindi ko guys recommended na umupa ka ng pwesto at umupa ka ng tao. Ang maganda dyan guys, magsimula ka dyan sa may bahay mo o home base lang. Yung ipambabayad mo doon sa may pwesto mo, ipambayad mo na lang kay FB sa pamamagitan ng boosting o sa pamamagitan ng FB ads. Kasi yung FB ads, siya yung maghahanap ng mga customer mo na para talaga sa'yo. So meron rin naman akong tutorial yan kung paano ba mag-boost sa may FB, yung tama talagang pag-boost. Kasi yung iba kasi kiniklik nila yung boost lang eh. So pag kiniklik mo yung boost lang, walang mangyari doon. Sigurado ko guys, yung ibang nanonood sa akin dito, kaya mo to napapanood kasi galing ka rin naman sa may boosting. Hindi man sa FB, pwedeng sa Google o sa may YouTube kasi nagbo-boost rin kami sa Google at syempre doon sa may YouTube. Tapos, wag kang
nga guys, mag-hire muna ng tauhan. So kapag magtatayo ka guys ng printing business mo, dapat talaga may alam ka. Kung zero knowledge ka guys, panoorin mo lang guys yung mga vlog namin. Very basic naman yung mga tinuturo ko, pang grade 1 talaga. So marami rin naman kaming mga customer na talagang zero knowledge talaga sila sa printing business, pero ngayon, magagaling na sila. Meron pa nga ako isang customer ngayon, meron na siyang tarpaulin printing eh. So marami na rin kami mga naging customer na ganyan, na talaga nagsimula sila sa maliliit, tapos ngayon palaki na sila ng palaki. At hanggang ngayon guys, sila pa rin naman yung tao ng sarili nilang printing business. Kasi guys, ang printing business naman talaga, hindi naman talaga siya masyadong nakaka-haggard. Kaya kayang-kaya mo to guys, kahit mag-isa ka lang. O kung hindi ka mag-isa, pwede mo namang gawing katuwang yung asawa mo. Katulad namin dalawang mag-asawa. Kasi guys, ako mismo hanggang ngayon, ako pa rin yung gumagawa guys ng mga pinapagawa mga sticker dito sa amin. Kaya kapag galing sa amin yung sticker mo, nakakasigurado ko sa quality niyan. Kasi nga guys, ako mismo yung gumawa niyan. Hindi ako guys nag-hire ng tao para gumawa guys ng mga sticker na ginagawa namin dito sa The Printing Shop. Ang ina-hire ko guys ng mga tao dito is yung mga admin, yung mga nagre-reply lang sa may page. So kaya ako guys ginagawa to, yun nga paggawa ng sticker, kasi nga hindi naman nakaka-haggard, hindi naman nakakapagod. Again guys mag-40 na ako in 2 months. Mukha na ba akong haggard? Di ba hindi naman ako mukhang haggard, mukha pa akong bata eh. So siguro ganun yung nangyari sa soft drinks business namin dati, no? Kaya ako napasara kasi bukod nga sa haggard na ako noon at yung katawan ko punong-puno na ng sugat, mataas masyado yung overhead expense namin. Umupa ako ng pwesto kasi nga na-demolish na yung pwesto ng magulang ko, di ba? Kaya nga pinamana sa akin. So ang upa namin noon is 12,000. Tapos kuryente pa, tubig pa, internet pa, tapos yung mga tauhan ko pa noon. Hindi naman pwedeng isa lang yung tauhan mo kapag ka nasa soft drinks business ka. Hindi rin naman pwedeng ako lang yung tauhan kapag ka nasa soft drink business ka, kasi sino magdi-deliver? Sino mag-aayos ng basyo? At least 3 hanggang 5 tao ang kailangan mo kapag ka nasa soft drinks delivery business ka. Inaamin ko na medyo na mismanage namin siguro yun, o siguro nga sobrang laki ng overhead expense namin kung i-compare mo dun sa talagang kinikita ng pagiging soft drinks dealer. Kasi imagine niyo sa isang case ng Red Horse, ang tubo namin dati to so sa mga bago ngayon, hindi ko alam kung magkano na tubo ngayon, pero dati yung isang case ng Red Horse, ang puhunan nun siguro mga 450 pesos, tapos ang tubo namin doon is 9 pesos lang ang bawat isang case. So mas malaki pa guys yung kinikita na nagre-retail, yung isa-isang bote na pinapalamig, mas malaki pa guys yung kinikita niyan. Sa amin guys, isang case na ganun, 9 pesos. Tapos, ang isang rim ng sigarilyo dati, alam nyo kung magkano tubo doon? Yung isang rim Ang isang rim nun dati, mga 500 yata o 800, basta ganon. Ang tubo doon sa isang rim, piso. So nagulat kayo, no? Bakit piso lang, sir? Actually talaga guys, pinapautang lang talaga yon nung nagtitinda ng sigarilyo, kasi magche-checke ka sa kanya ng 1 linggo. So kailangan mo maibenta yung mga sigarilyo niya para maging pera. So yung pera na yun guys, yun yung pwede mong paikutin na pambili mo ng mga stock mo dyan sa may negosyo mo. So para ka rin yung pinautang ng pera, pero kailangan mo munang ibenta yung kanyang mga produkto. Kaya wala rin talagang tinutubo guys do sa isang rim ng sigarilyo na yon. Hindi ko dinidemotivate yung mga gusto magtayo ng grocery store na ganon, pero at least alam nyo na kung magkano ba talaga yung magiging profit nyo kapag ka nagtayo kayo ng ganong business. Pero ngayon hindi ko na alam kung magkano na eh. Yung iba kasi nagpapatong ng mas malaki, kasi kami dati hindi kami makapagpatong na mas malaki kasi meron kaming kakumpetensya na mas malaking tindahan sa amin. Tapos ang masakit na katotohanan talaga sa mga tauhan talaga, ayoko man to sabihin, pero kapag may mga tauhan ka nga nakamukha ng ganon, ayoko talaga sabihin to pero sabihin ko na rin. Pag may tauhan ka na ganon guys, isama mo na dyan guys, sa over expense mo yung kupit. Isang rim ng sigarilyo yung nawawala, isang basyo, yung coke mismo nawawala, ganon. Kahit nga sa may karinderya ko yung isang pack ng tapsilog, yung tapa, nawawala. Yun lang, mga ganun lang, kinukuha pa sa'yo. Kahit na maging mabait ka o maging ka sa may tauhan mo dati, same pa rin same pa rin yung maging experience mo Kaya mas maganda guys, hanggat kaya mo na ikaw lang yung gumawa ng negosyo mo, yung mga trabaho dyan sa negosyo mo, ikaw na lang yung gumawa. Yung mga ganung klaseng negosyo kasi guys, hindi naman professional yung mga kinukuha namin, kasi syempre, taga-buhat lang naman sila, taga-deliver lang naman sila. So hindi kami kumukuha ng mga NBA clearance, mga ganon. Kasi nga, yun lang naman yung magiging work nila. So sila rin, hindi rin sila takot na gawin yun, kasi nga, sa susunod na papasukan nila, hindi naman nila kailangan ng mga ganong klase ng clearance. Di ka mukha ng kapag professional yung kinukuha natin, syempre medyo, takot siyang gumawa ng masama, kasi sa susunod na trabaho mo, baka hindi ka natanggapin, kasi nga, hindi ka makakuha ng NBA clearance o nung clearance ng companies. Kaya makikita natin guys na kapag ka nasa printing business ka, unang-una, mawawala yung upa mo kasi pwede ka dyan sa may bahay mo. Pangalawa guys, yung upa sa mga tauhan mo,
mawawala rin yun guys, no? Kasi nga kayang-kaya mo guys gawin yung printing business na yan. So again guys, huwag ka magtatayo ng printing business kung wala kang knowledge dito. Dapat may alam ka dito. Hindi pwedeng bibili ka ng mga material, supplies, machine, tapos ipagkakatiwala mo sa ibang tao. Huwag ganun guys. Dapat guys, alam mo rin yung ginagawa mo dito. Para guys, makabawas ka sa overhead expenses. So again, printing business, pasok na naman tayo dito sa number 6, which is easy manageable overhead expenses. Number 7 guys is yung good inventory turnover rates. Ang hirap sa English, no? So sa pagkakaintindi ko na lang siguro, ipapaliwanag ko to. Dapat yung inventory mo, halimbawa itong stocks namin na to, dapat hindi nababawasan yan. So nabibili siya guys, no? Pero naibabalik mo pa rin yung dati mong stocks. Halimbawa itong sliding cutter ko, 11 siya. Tapos pagdating next month, hanggang 5 na lang yung kaya kong i-stock. Kasi nga guys, yung pera ay hindi na paikot ng maayos. So yung inventory namin ay hindi na paikot ng maayos. Mas maganda guys, kung next month, syempre, mas madadagdagan pa to. Halimbawa ngayon, 11 yung stock ko dito. So next month guys, pwedeng maging 12 na siya. Yan yung nag-start talaga ako na magbenta ng mga printer na to. Dati ang stock ko lang is 2 lang. Kung sino man yung una nakabili sa akin ng L121, sobrang pasasalamat ko sa'yo. Kasi ikaw yung buena mano na bumili nung Epson na L121 namin. So dati 2 lang to, ngayon 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. So 22 na to ngayon. Dati mas marami yan kaso inikot-ikot kasi namin yung shop, kaya medyo nabawasan siya. So hanggang taas yan. 22 yan, 22 na patong. Tapos yung L5290 ko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito, mga 8 patong yan. Diba? Dami ko ng stocks. Tapos yung, ito yung pinakamagandang sample na dapat dumadami yung nasa inventory mo, itong Cameo 5. So, syempre, mahal to. Dati, ang stock ko nito, isa lang. So, kapag may bibili ulit, tatawag ko lang ulit na, oy, may order ulit ako na bago. Pero ngayon, ilan na yung Cameo namin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ganyan yung sign na maganda yung business mo, na dumadami guys yung nasa inventory mo, dapat din nababawasan yan. So, katulad rin sa inyo, yung mga nag-avail sa amin sa printing business, kung dati isa lang yung printer nyo, ngayon 3 na yung printer. Kasi nga guys, again, may mga nagtatanong sa akin, ano ba yung pinakamabilis sa printer? Kung gusto mo mabilis ang printing business mo, ang printing jobs mo, mas maraming printer, mas maganda. Talo guys ng 3 printer, yung isang printer sa pabilisan. So kaya guys, yung iba, yun nga, nagdadagdag sila sa inventory nila ng mas marami pang printer para guys, mas mabilis silang ma-turnover o mabigay mga produkto na ina-avail sa kanila. Hindi guys yung dati 3 yung printer mo, tapos ngayon isa na lang kasi sinanla mo na. Tapos dati guys, merong nag-avail sa amin, package E. Yung package E namin guys, yun yung pinaka-basic na tinatawag namin. Ngayon kasi ang tawag na namin talaga yan is basic na nga. So, ganun lang yung ina-avail nila sa amin. Tapos ngayon, yung iba doon, meron na silang tarpaulin printer. Yung iba, meron na silang mga A3 printer. Tapos yung iba guys na nag-avail sa amin ito. Yan, itong mga vinyl na to. Dati pa isa-isa, dalawa-dalawa. Ngayon, pa nag-avail sila nito, box-box na. Salamat po ulit kay Ma'am Sophie. So, ito yung kanyang in-avail again. So, box by box yung ina-avail niya. 16 na box ng glossy na vinyl na sticker. So nakikita nyo guys na tumataas na inventory nila. Itong Sintra board na to, dati pag nag-avail yan sa amin, 10 lang, 20 lang. Pero ngayon makikita nyo na, grabe, di ba? Lalo na nitong January na to, ang dami nag-avail sa amin ng Sintra board. Which is mga repeat order na rin doon sa kanilang printing business. So kung makikita nyo guys na talagang pasok rin tayo dyan guys, no? Na kung dati, ang konti lang ng stock mo, pero ngayon guys, dumadami na ng dumadami yung stock mo kasi nga guys, lumalago talaga yung negosyo mo. So guys, sa pang-pitong sign, kung maganda ba yung negosyo mo guys, pasok na pasok pa rin yan guys yung ating printing business. Mula sign number 1 hanggang sign number 7, makikita nyo guys na yung printing business is pasok pa rin tayo guys. So itong 2025 na to, 2026 for sure yan, hanggang siguro magulo ang mundo. Meron pa rin guys na printing business o meron pa rin imprenta. Imposible guys na mawala ang printing business sa mundo. Marami nang nawalang negosyo, kamukha nga ng negosyo ko, nagbibenta ko ng DVD. Pero guys, ang printing business hindi mawawala yan guys kasi kailangan ng imprenta talaga. Hindi pwedeng yung mga produkto dati, katulad ng mga damit na may imprenta na kamukha nito, mawawala. Imposible yun guys. Sa pagay sa sample niyan, yung mga produkto na kamukha ng ganito, hindi pwedeng mawala yung imprenta niyan dito kasi hindi malalaman kung anong brand to kung wala yung mga imprenta dito. Kaya kung nagwo-worry ka na baka balang araw mawala yung printing business, ikaw na lang ang mag-isip kung ano magiging dahilan
para mawala ang printing business. Kasi ako guys, wala akong maisip na dahilan. 2 months from now, magpo-40 na ako. Ang tagal ko na nabuhay sa mundo, ang tagal ko na nagninegosyo. Kung dati ko pang pinasok tong printing business na to, siguro milyonaryo na ako. Kaso, yun nga, syempre, nung bata pa ako, palipat-lipat ng negosyong gusto. 2020 namin tinayo yung The Printing Shop, ngayon 2025 na. 5 years na ang The Printing Shop. Ito na yung pinakamatagal na negosyong natayo ko. Yung soft drinks business ko, 3 years tinagal. Yung karinderya ko, walang 1 year. Yung buy and sell ko ng electronics, siguro tumagal ng 2 to 3 years. Yung PisoNet business ko, isa pa yon, sana phase out na rin kasi ngayon hindi na uso ang computer shop. 'Di ba ngayon sa mobile phone na naglalaro ang mga bata? Nawala na rin siya guys. Pero guys, ang printing business, 5 taon na. Ito lang guys na nakapagpa-travel sa akin sa Hong Kong. So guys, ngayon ay 2025 na. So maraming salamat sa panonood nyo and Happy New Year sa inyong lahat. So wish ko lang ngayong New Year na to, no, ang printing business natin, marami pang lumakas, marami pang umasenso, at syempre marami pang matuto ng napakagandang negosyong to. Okay guys, again, sa mga gusto mag-avail ng kanilang printing business, mula sa basic hanggang sa mga advanced na mga printing, so i-PM nyo lang kami dito sa aming page, The Printing Shop. So marami kaming offer ng mga printing business. Nandiyan na yung back to school. Kung gusto mo lang ng print, xerox, scan, laminate. Kung gusto mo magtayo ng sticker printing business mo, pwede rin. Kung gusto mo magtayo ng t-shirt printing mo, pwede rin. Kung gusto mo magtayo ng mugs printing business, mga souvenir, meron na kami guys mga ino-offer dyan. No? So sa mga gusto again mag-avail, PM nyo lang kami direkta dito sa aming page, The Printing Shop. Maraming salamat ulit sa lahat ng sumusuporta sa amin. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shop, ayos na sulit pa. The Printing Shop, ayos na sulit pa. The Printing Shop.